Dito chine-check natin si Motorstar 400 kung umaandar pa ba lahat ng ilaw niya since nabilad siya sa ilalim ng arawan dahil sa Subic is sobrang init. Mga kuryente, ilaw niya, kadena, then chine-check din natin yung gas kung may laman ba yung galon natin. Hudyat. Then eto na nga yung naging hudyat na alas 9 na at ilang minuto na lang ay pakakawala na kaming mga participants sa Subic para makapag-umpisa na sa Boss Ironman Challenge 2024. At yun, napakawalan na kami. So dito isa, kung makikita ninyo, napakadaming tao sa gilid ng kalsadang kaway ng kaway at maraming talagang nanood at as in marami talagang participants. Then umabot tayo dito sa checkpoint number 1. 1460 po, 1460. Hey! Ito yung first checkpoint natin. Saan po? Sa? Saan po papalista? Kamingaw. Kamingaw po. Kamingaw. C-A-M-I-N-G-A-O. Ganito pag nagtitipid, nangihingi na lang muna ng tubig. Yan, nandito ngayon tayo sa checkpoint number 1. Ganda experience pala nito. Wow. Okay na, dapat natakad daw yung chain yung dalawa. Okay na yung motor natin. Okay na. May tubig na rin tayo. Let's go. Then dito is approaching na ako nito sa checkpoint number 2. Checkpoint number 2 tayo. Ito tayo sa Bacnotan Farmers Agri-Tourism. Anong area to, Jen? Sir? Anong area na to dito? Bacnotan, sir. Bacnotan. Checkpoint number 2. Checkpoint number 2. O, thank you. Saan po yan? Attendance po sa kabila, sir. Apo, ma'am. Thank you po. Anong lugar ito? Bacnotan, no? Update natin dito sa Bacnotan, no? 4 na yung nadisgrasya. Anyways, hindi tayo nasisiraan ng loob, no? Dasal-dasal lang, matatapos din natin to. After neto, dito na nga nag-umpisa ang kalbaryo ko. Umusok ang rectifier regulator ng aking motor. At doon ko na napansin na natunaw na pala siya. At yun, hanggang sa hinatak na lang ako nito ng madaling araw. Actually, anong oras na ako nakaalis doon sa pinagkasiraan ko dahil walang nakapunta agad eh. At nagpaumaga pa kami para lang makahanap lang ng mekaniko. At ito sila. Sa alas 9 dumating yung mekaniko dito sa La Union at around 10:30 na ako nakaalis sa La Union papunta ng Ilocos at yun, umalis na rin ako at nagmadali. Hindi pa ako nawawala ng pag-asa. Makakatapos ako. Pero hanggang tumaandar pa ang motor ko at may motivation pa ako. Tuloy-tuloy lang. Dito sa La Union dahil napapansin kong walang busina ang aking motor kaya nagpa-charge din ako ng battery. Kaya hindi na natin po kailangan ng restaurant. At nang natapos na i-charge ang battery ko sa loob ng 30 minuto is hindi na ako nag-atubili pang umarangkada hanggang sa makarating ako ng Bigan. Hindi ako nasiraan ng loob, pinilit ko talagang habulin kahit na kulang-kulang isa't kalahating oras kung tinakbo ang pagmula Ilocos hanggang Bigan, hindi ko na napansin ito.
po yung sa Boss Ironman dito? Yung pinapapirmahan po? Saan po banda? Wala na po sila? Pwede pong silipin? Kahit sinasabi na ng pulis na talagang wala na ang checkpoint doon, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa at pinuntahan ko pa rin talaga para lang masigurado ko na baka sakaling meron pa akong abutan. Wala na sila? Anong oras pa? Kanina pag madaling araw? At dito, nung sinabi sa akin ng duty na pulis na umalis na sila kaninang madaling araw pa, dito ko na inihinto ang lahat at isinuko ko na ang lahat at tinanggap na wala na talaga akong pag-asa. At doon ko na rin mismo inalis ang Boss Ironman vest ko. Doon sa puntong yun nag-rewind ng lahat ng mga pinagdaanan ko nung madaling araw na yun. Sa simula sa pagmamadali ko hanggang sa pinilit kong makarating ng bigan para lang sa pangarap ko na makatapos ng Boss Ironman Challenge. Pero inisip ko na bakit ko pa pipilitin ang sarili ko kung hindi talaga ipagkakaloob ng Panginoon sa akin ito. At naniniwala ako na ang lahat na nangyayari sa mundo ay may purpose si God. Kaya ibinaba ko ang helmet ko, tinanggal ko, at naisip ko at mas pinili ko maging masaya. Sa kabila man ng aking pagbagsak, hindi ako pinabayaan ng mga Ilocano sa mga pangarap ko. Inalalayan nila ako at tinulungan at hindi nila ako pinabayaan sa gitna ng kalsada. Kahit na nasa madilim na parte ako ng Ilocandia, nandyan sila para alalayan ako. Kaya mabuhay kayo, Ilocanos. Sa sobrang pagmamadali ko para makahabol sa Boss Ironman Challenge, marami na pala akong nilagpasan ng magagandang lugar dito sa Ilocandia. At nung bumalik ako at nagbalik tanaw ako sa mga dinaanan ko, dito ko nakita ang magagandang lugar ng Ilocandia. At doon na-realize ko na hindi pala akong talong uuwi dahil nanggaling pala ako sa lugar na kung saan na hindi lang lugar ang maganda kundi pati ang mga tao ay napakamatutulungin at napakabukal ng kalooban kung tumulong sa ibang tao. Kaya ngayon naisip ko, hindi rin pala ako uuwing luhaan dahil dumami ang kaibigan ko. At hanggang ngayon ay nagme-message sila sa akin at iniimbitahan akong bumalik sa kanila. Hindi kita makakalimutan, Ilocandia. Maraming salamat sa iyo. At ito na nga ay pauwi na ako ng Manila nito. At isa sa pinaka-inaabangan natin finish line sa lahat. Na-realize ko na sa kabila ng kabiguan ay kailangan natin maging masaya dahil may purpose ang Panginoon para sa lahat. Ay, nakauwi din sa bahay. Ito ang pinakamagandang prize sa Boss Ironman Challenge, ang makauwi ka nang wala kang galos. Ay, salamat, alhamdulillah. Thank you, ma'am. At ang malamig na cobra. At dito ko nakasama ang aking pamilya. Ito pala ang tunay na finish line ng Boss Ironman Challenge. Ang makasama sila at napakasaya ng pakiramdam ko na nakikita ko sila.